Lalo pa pong lumalakas ang bagyong Lawin habang patuloy itong lumalapit sa extreme northern Luzon. Dahil dito nakataas na ang signal number 1 sa Isabela, Cagayan, kabilang ang Calayan at Babuyan Group of Islands. Huling namataan ng pag-asa ang bagyo sa layong 485 km sa silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hanging 205 km per hour at bugsong aabot ng 240 km per hour. Kumikilos ito pahilagang-hilagang kanluran sa bilis na 11 km per hour. Sa datos naman ng Joint Typhoon Warning Center ng Amerika, isa na raw super typhoon ang bagyong Lawin na may international name na Jalawat. Sabado ng umaga, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Inaasahan din ang hanggang 4 na metrong pagtaas ng alon sa seaboards ng Luzon, maging sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao. Kaya inaabisuhan po ang mga maglalayag na umiwas muna sa mga nabanggit na baybayin. Samantala bukas ay asahan ang pag-ulan sa katimugang Luzon, kabilang ang Cavite at Bicol Region. Pero dito sa Metro Manila, paghandaan ang posibleng pagbuhos ng ulan pagdating ng hapon at gabi. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng Visayas maliban sa Katarman at Tacloban. Gayon din sa malaking bahagi ng Mindanao. Para sa karagdagang weather update, puntahan lang ang GMA News weather page o Facebook page. Ito ang GMA Weather, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. At para sa karagdagang detalye kaugnay nga sa bagyong Lawin ay makakausap natin ang pag-asa weather forecaster na si Ginoong Alzar Aurelio. Alzar, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sa inyo, June. Kaya yung unang-una may mga nakataas ng warning signal pero inaasahan bang tatama sa lupa itong bagyong Lawin, Alzar? Opo, inaasahan po natin lalapit ito sa Cagayan, Batanes area dahil sa pinapakitang pagkilos ito na patuloy sa direksyon northwestward. At pagdating ng Wednesday o Thursday, mag-iibang direksyon at lalapit dito sa Cagayan, Batanes area. Kaya nakataas pa rin ang public storm warning signal dito sa Cagayan, Isabela, kasama ang Calayan at Babuyan Group of Islands. Sa paghahanda lang ng mga kababayan natin, Alzar, ano bang inaasahan dito sa bagyong ito? Malakas na hangin, malakas na ulan o kombinasyon, Alzar? Opo, pag ito yung nandun ang bagyo sa area na saan nakataas ang public storm warning signal, makakaasa po ng malakas na ulan. Kung saan ang dami ng ulan ng kaya ibaksak ng bagyong ito ay nasa 10 hanggang 20 mm kada oras at malakas na hangin na kayang pagulungin itong tricycle, itong bagyong Lawin. Nako, ganun pala kalakas yan, Alzar, ang tricycle ay kaya paggulungin. Bakit matagal yata makalabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Lawin, Alzar? Dahil sa nakalipas na araw ay mabagal ng pagkilos dahil sa dalawang high pressure area na nakaapekto sa pagkilos ng bagyo. At nung sa mga oras ito at nung mula madaling araw ay bumulis ang kanyang pagkilos dahil sa dalawang high pressure na nagbigay daan ito sa bagyong Lawin. May mga inaasahan pa ba tayong ibang lugar na maapektuhan itong bagyo, Alzar? Pag ito'y lumalapit sa area ng Cagayan, Batanes area, maaari po magdadagan ang lugar kung saan ay maaari maipektuhan ng bagyong Lawin. Ang kagandahan dito sa atin sa Metro Manila ay maaliwalas ang panahon, Alzar. Pero makakaapekto ba itong bagyo sa atin? Ang magandang balita ay malayo itong bagyo sa atin pero ang babantayan natin itong hanging habagat. Usually talagang pag may bagyo may kasamang hanging habagat pag panahon ng tag-ulan. So maramdaman natin ang hanging habagat pinakamaaga po ngayong gabi. Kaya asahan po nila mga pamisan-misang light to moderate rains at malakas hangin dulot ng habagat dito sa Metro Manila. Ay maitanong ko na lang din, Alzar, super typhoon na daw kinakarakterize itong bagyong Lawin base dun sa datos ng Amerika. Pero sa atin walang ganun lingwahe yata. Tama po, kasi may tatlo klaseng bagyo. Ito ay tropical depression, tropical storm at typhoon. So wala pong super typhoon po. Finally, Alzar, bukod dyan sa bagyong yan, meron pa bang tayong namamatan o minomonitor na weather disturbance? So meron tayong namatay isang bagyo dito sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang magandang balita, hindi siya papasok sa ating par dahil sa mga nakalipas na oras ay patuloy na kumikilos ang pahilaga na maaaring tumbukin ang Japan. Ay, at least naman makakahinga-hinga tayo. Maraming salamat, Ginoong Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa. At nandito pa nga tayo po tayo sa loob nitong gusali nitong NDRRMC kung saan patuloy na minomonitor itong bagyong Lawin. Bagamat nga po, maganda ang panahon dito sa Metro Manila sa ilang pong parte ng Visayas at Mindanao ay medyo nakakaranas na po ng pinsala dulot itong bagyong Lawin.
12 probinsya at isang syudad po ang masusing binabantayan ngayon ng NDRRMC. Nandyan po ang Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Catanduanes, Albay, Leyte, Southern Leyte, Samar, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Cotabato City. Paalala po ng NDRRMC, magiging malakas ang mga pagulan dala ng bagyong Lawin. Kaya po mag-ingat sa landslide at flash flood.